Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak po sa ating lahat. At dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay laging pagpalain, lalo na ngayong dakilang buwan na ito, at patawarin natin mga pagkakasala, patatagin ang ating pananampalataya, pabutihin ang ating kalusugan, at tanggapin tayo sa kanyang paraiso, ilayo sa kanyang impyerno. Allahumma amin. Alhamdulillah, tayo po ngayon ay nasa unang araw ng Ramadan. At ito rin po ay unang araw ng programa ang hihatid sa inyo ng New Muslim Academy Philippines, karagdagang kaalaman sa buwan ng Ramadan. Ang tatalakay natin ngayong oras na ito sa maikling panahon na ating gugugulin ay hinggil sa paliwanag ng ilan sa mga aya ng Banal na Quran na tumatalakay sa pag-aayuno. Suratul Baqarah. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa unang talata na tumatalakay sa pag-uutos na pag-aayuno, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga nananampalataya, pinag-utos sa inyo ang pag-aayuno, tulad ng pag-uutos nito sa mga nauna sa inyo nang kayo ay magkaroon ng tunay na takot. Ang mga talatang naririnig natin sa Quran o nababasa natin na nagsasalita o nagsasabi ng Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga nananampalataya. So, tinatawag ang pansin at pagtuon ng mga mananampalataya sapagkat maaaring may darating na pag-uutos na kailangan nating pakinggan, may pagbabawal na kailangan nating iwasan, o iba pang mga kaalaman o impormasyon na bahagi ng ating pagiging Muslim. So, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kayong mga nananampalataya, ipinag-utos sa inyo, kutiba alaykum as-siyam. Pinag-utos sa inyo ang pag-aayuno. Ang siyam o saum ay pag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ibadah o pagsamba sa Kanya sa pamamagitan ng pagpigil ng ating sarili sa mga bagay na sinabi niya na ating iwasan sa ilang panahon. At ang gawain na ito ay bahagi ng ating pagiging Muslim sapagkat ito ay isa sa mga haligi ng ating relihiyon, Arkanul Islam. Binanggit sa hadith na sinalaysay ni Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma na sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, Buniyal Islam ala khams, binubuo ang Islam ng 5 haligi. At nabanggit doon, kaapat at sa ilang salaysay kalima, ang Saum Ramadan o Siyam Ramadan. At itong gawain na ito ay hindi lamang sa mga Muslim. Makikita natin sa iba pang mga pananampalataya, sa mga Hudyo, Kristiyano, Budismo at iba pang paniniwala ay meron din ganitong gawain pag-aayuno. Sa Ahlul Kitab, silang mga Hudyo at Kristiyano, kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kama kutiba alal ladina min qablikum, ay di pinag-utos din sa mga nauna sa atin. Sa mga naunang propeta
Na alam natin, halimbawa, si Propeta Dawud alayhi salam na kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Siya ay nag-aayuno ng makalwahan. Nag-aayuno sa araw nito, susunod ay hindi, susunod mag-aayuno, susunod ay hindi. So yun ay isa sa mga pinakamainam na pag-aayuno. Ganun din ang mahal na propeta Isa alayhi salam o si Jesus na nag-aayuno din sa kanilang salaysay ng 40 araw sa ilang walang pagkain, walang tubig. So ito ay makikita natin gawain ng mga naunang mga tao, naunang mga sugo at propeta. Kaya hindi ito bago sa atin. Kaya sa pag-utos nito sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa atin lahat na mga Muslim ay ito'y tiyak na ibadah at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, gawain na ginagawa na ng mga nauna. Ang siyam o pag-aayuno o som ay al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'i syamsi o min tulu'i al-fajr ath-thani ila ghurub ash-shams ta'abbudan lillah. Ang kahulugan ng pag-aayuno ay pag-iwas sa mga ipinagbabawal na makakasira sa pag-aayuno mula sa pagsikat na ikalawang fajar, ibig sabihin yung fajar na diretsyong magiging umaga, hanggang sa paglubog ng araw bilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. May layunin na sambahin at sundin si Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun ay pag-iwas sa mga primary needs nating mga tao. Sa pagkain, inumin, at pagnanasa o pakikipagtalik. So, ito yung mga pangunahing dapat na iwasan at pangunahing kailangan din ng tao. So, sabi nga ng mga maalam na ang pag-aayuno ay pag-iwas sa mga pinagbabawal ni Allah sa loob ng ilang panahon sa isang buwan ng Ramadan upang maiwasan natin ang lagi at patuloy niya ipinagbabawal sa lahat ng panahon. Yung mga masamang gawain, salita, at mga isipin. So, sa pagpapatuloy ng aya na yaon, kama kutiba alal ladina min qablikum, ito pinag-utos din sa mga nauna sa atin, la'allakum tattaqun. At isa sa mga layunin, sa mga objective natin, dakilang layunin sa Ramadan, ay yung makamit ang antas ng takwa o takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. An taj'ala bainaka wa baina adhabillahi hajizan bi fi'la awamirihi wajtinab nawahi. Ito ang takwa ay paglalagay ng pagitan o harang sa pagitan ng galit at parusa ni Allah at sa pagitan natin sa pamamagitan ng pagsunod sa pinag-utos at pag-iwas sa ipinagbabawal. So yun ang isang mga ta'rif o kahulugan ng takwa na dapat nating marating. Takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Piety, yung God consciousness. Lagi natin iniisip na ito ba ay pinahintulot ni Allah, ito ba ay pinagbabawal ni Allah, ito ba ay inuutos ni Allah na dapat kong gawin. So yun ang takwa. Takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Takot na kung saan, hindi katulad ng takot sa tao, takot sa mabangis na hayop, takot sa mga dilubyo, ano pa man, na lumalayo tayo at naghanap tayo ng safety. Ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, habang natatakot ka sa Kanya, ay lalo kang napapalapit sa Kanyang awa, sa Kanyang habag, sa Kanyang pagpapala. So yun ang dapat maabot ng isang nag-aayuno. Kaya pag-aayuno, hindi lamang pag-iwas ng pagkain at inumin. Yun yung pinaka-madaling bahagi nun. Mas mabigat, ang mas mahirap at dapat na maabot ng isang nag-aayuno ay yung magkaroon siya ng pag-iwas sa mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, masamang salita, gawa at pag-iisip. Ayyaman ma'adudat. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung mga bilang na araw lamang. Sumaring isipin na isa na ko, ang haba ng pag-aayuno na to. Subalit, ang obligado sa pag-aayuno sa ating mga Muslim ay yung sa Ramadan lamang. Anumang karagdagan dito, ito'y tatawa o voluntary na mula sa atin. So, bilang na araw lamang ito.
Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. At binigyan pa tayo ng ruksa o ng pahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi mag-ayuno kung tayo una ay may karamdaman. Pangalawa ay kapag naglalakbay. So yun ay ilan sa mga pagpapahintulot sa atin. Katandaan, ganun din. So kapag tayo ay nagkasakit, lalo na kung tayo halimbawa ay mayroong diarrhea, akramakumullah, o kaya ay matinding trangkaso o lagnat, o kailangan nating uminom ng ng medicine, gamot, ay sa halip na tayo mag-ayuno na mababawasan ang ating lakas, ang ating pagkain syempre, nagkukunan nito, ay maaaring makasama sa atin kung tayo ay hindi kakain at iinom. Kaya pinahihintulot sa atin na tayo ay kumain kapag tayo uminom, kapag tayo ay may karamdaman. At naglalakbay, sapagkat ang paglalakbay ay isang bagay na mabigat. Sabihin naman natin sa panahon natin ngayon, ay mayroong mga iba't ibang pamamaraan ng paglalakbay. Ganun pa rin ang kalagayan na mayroong tumbigat sa ating sarili, sa ating emosyon, kung malayo at mahirap ang pamamaraan ng paglalakbay. Kahit lalo na kung sinaunang panahon. Ngayon ay naging madali para sa atin, pero ganun pa rin ang batas na sakop sa atin. Pinahintulot ang paglalakbay hindi mag-ayuno kung kaya niyang mag-ayuno sa paglalakbay, sapagkat mayroon paglalakbay na air condition o kaya malayo man ang biyahe pero mabilis naman, halimbawa eroplano ang sasakyan, ay parang magaan din ito. So maaaring siyang mag-ayuno, maaaring hindi. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Bagamat ito ay pinahintulot na hindi mag-ayuno sa mga ganitong kadahilanan, fa'iddatun min ayamin ukhar. Babayaran naman ang mga bilang na araw na yon sa pagkatapos ng Ramadan, dahil yun ay utang natin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. At yung mga hindi kayang pag-ayun dahil sa katandaan at kahinaan ay magpapakain ng isang miskin o mahirap sa araw na yaon. So yung una, yun ay para sa lahat ng hindi kaya, pero yun ay mansukh o napalitan, abrogate yung verse para na kumbaga ito ay dun lang sa talagang mga mahihina. At hindi ito choice, option, bagkus ito ay obligatory. So sino man ang hindi niya kaya mag-ayuno, magpapakain siya ng fidya na isang miskin o mahirap na nag-aayuno ng sukat na kung saan ay mabubusog siya, halos 3 kilo ng bigas at may yung kompletong pagkain o complete meal. Faman tatawa khairan fa huwa khairun. Sino man magsagawa ng voluntaryo kabutihan, mabuti yun para sa kanya. Dahil nga pinapipili sila kung alin, papakain sila o mag-aayuno sila. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa anta sumu khairun lakum kuntum ta'lamun. Ang mag-ayuno ka ay mas mainam para sa iyo, kahit na gusto mo magpakain pero kaya mo mag-ayuno. Mas mainam sa iyo mag-ayuno kung inyo lamang nababatid. Kaya ang sumunod na aya na tatalakay natin sa susunod na mga araw, sinabi nila sa mga tala, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Sino man makakita sa inyo ng pagbasok ng bagong buwan, mag-ayuno siya. So naging obligado doon sa may kakaya, kahit na wala siyang choice kung kakain siya, mag-aayuno siya. Hindi, mag-aayuno siya talaga. Liban na lamang, yun nga, mayroong ibang mga kalagayan na magpapahintulot sa kanya na hindi mag-ayuno na una nating tinalakay kanina. Okay? So yun po ang inshallah na papaliwanag natin, karagdagang alaman ngayong buwan ng kaalaman, ngayong buwan ng Ramadan, upang mayroon tayong mapulot na madagdagan ang ating mga impormasyon sa ating pananampalataya habang tayo nagsasagawa ng pag-aayuno. Inshallah, bukas po muli, ito po si Abu Nabila, na inshallah ay dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala
اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلواتنا وصالح أعمالنا ya Rabbal Alamin. Nawa tanggapin mo po Allah aming mga pag-aayuno, aming pagdarasal, aming pagtataguyod nito at lahat ng kabutihang gawain. Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.